Pag naalis ko na yung bigote ko, yun na yung hudchak. Hudchak. So, hinihintay pa natin kasi may mga consideration tayo na hinihintay. Okay. May mga situation pa tayong mga hinihintay, pero anytime, alert na tayo. Medyo malapit na sapat yung bilang natin para kumilos tayo. Pero anyway, ang tanong ko ba, tuloy pa ba natin o hindi na? Kasi nga, ang nakikita ko, puno na lang tayo comment ang comment, utang inang administrasyon yan, ganito yan, mga magnanakaw ang administrasyon. Ang dami nating sinasabi. Pero pag tinatanong ko, hindi naman handa. Hindi naman sila handa para magsakripisyo para sa bayan. Kumbaga, puro lang sila salita, puro na lang salita yung iba, So, pag tayo nag-comment, ay may kasamang aksyon. Halimbawa, yung mga nagko-comment, ang daming mga galit sa comment. Pero pag kinokumbinsi ko, walang sagot. Ano ba yun? Hanggang salita lang ba tayo? Kami, sinasabihan nyo kami na hanggang salita kami. Okay lang yan. Dali nyo lang pag-iisip ninyo. Pero, ang hindi nyo alam, marami kaming kino-considered. Up and down, kino-considered namin. Because, yung pagpapatakbo lang ng bansang Pilipinas, napakahirap, di ba? Kaya ba namin i-shoulder lahat yan? Hindi. We need the support of the with experience in the government. Pero hindi namin kailangan ang kawatan. Kasi lahat ng kawatan, lahat ng kawatan, yung mga alleged na alleged involvement in corruption, you will be investigated. You will be relieved in your present position, designation. So, yan, i-relieve namin kayo. Ang mag-relieve ang taong bayan because the power is coming from the people. The president, the governor, the mayor, and barangay captain, you are all be relieved except the vice president. You will be relieved from your present designation. Yun yung magiging aksyon ng taong bayan. Kaya kayo mga politician, kapitan, mayor, gobernador, president, you will be investigated. Terminate lahat according to the power of the people. You will be returned to your position if you have no complain from the community na you are not involved in corruption. You will be returned to your same position kung wala kayong involvement. Titingnan lang namin yung SALN. Pag sa SALN at may nakitaan kayong ibang property, you're now alleged suspect and you will be investigated. So yun yung mga suggestion ng taong bayan. Ang taong bayan ang masusunod, hindi ang Pangulo, because the Pangulo ng Pilipinas ay questionable ang kanyang power, ang kanyang pagkapangulo.
All others, to include the barangay captain, you will be questionable on your authority. Ha? You will be questioned. All government, you will be, kasi ang unang gagawin ng taong bayan ay iimbestigahan kayo ng taong bayan. People's Court. Ha? People's Court. Sila yung mag-iimbestiga sa inyo. Once you cannot explain your SALN, you will be prison temporarily. Saan? Sa isla. Kaya kahit hindi kayo bakuran, nandun kayo sa isla, maalis lang kayo doon pag hindi na kayo, pag na-clear kayo sa alleged suspect. Kasi nga, ang mangyayari, mayroon tayong elders sa under the elders under niya yung presidente, governor, mayor, kapitan. All sectors of society has a representative on national level. Ha? Magkakaroon tayo ng elders. Maliban pa yung committee na hahawak temporarily for the designation or appointment of every vacant position. National, provincial, kasi yung national to include the regional. Pag sinabing national, to include the regional managers or director, whatsoever we call. Then provincial, mayroon tayong elders, representative. We have a representative also. Mayors, we have also a representative. Elders in barangay. That elders will only assume in their position once na mayroong problema sa operation o mayroong question ang authority ng head of offices, kapitan, mayor, gobernador, president. Papasok sila kung questionable na. Katulad nitong administrasyon na ito, dapat may elders tayo na papasok na sila. Kasi nga, questionable ang leadership. Dapat ngayon, mayroon ngayon eh. Ha? So, iyan yung gagawin natin para maiwasan ang mga corrupt. Kasi dalawa kasi ang problema sa gobyerno. Corrupt at saka not dedicated to their duty, to their mandate. Hindi sila dedicated. Kaya yung failure ng government natin. Ha? Kaya yung failure ng government natin. Kaya mga barangay captain, huwag niyong gawin ang barangay na maging sa inyo. You are only caretaker, mga barangay captain. Maraming ungas na barangay captain. Ang akala nila, because they are barangay captain, masunod ang gusto nila mangyari. Lalagyan na natin ng elders. Pag palpak na yung kapitan, mag-uusap yung elders, represented by all sector of the society. Ha? Kaya hindi na pwedeng ang mayor, ang gobernador, silang siga. Hindi. Pag questionable ang kanilang authority, yung elders ngayon ang kikilos. Lente kayo mga politician kayo. Takbo kayo ng takbo ng eleksyon. Ano ang purpose nyo para sumali sa politika? Para yumaman? Punyeta kayo. Ha? Para yumaman, gawin nyo hanap buhay ang pagpasok sa politika, ganun ba? Hindi pagsiservisyo sa bayan? Gago kayo. Kaya wala nga siso ang bayan natin eh. Yung 6 trillion of budget, trillion lang ang nagagamit sa gobyerno. Yung 3 trillion
sa bulsa napupunta. Punyeta kayo. Kaya kami, ni Supremo at saka ng taong bayan, nanggigigil kami. Kayo mga taong bayan, kung gigil na gigil kayo, sumama kayo. Mag-organize kayo, magdala kayo ng tao para matupad yung ating pangarap. Hindi puro kayo daldal. Nagdadaldal kami kasi nga gusto namin ma-educate ang taong bayan. Naggising tayo, kilos na. Kayo mga tiwali, ngayon pa lang, humingi na kayo ng tawad sa taong bayan because you are only caretaker from president to barangay captain. You are only caretaker. Binigyan lang namin kayo ng authority na hawakan ang barangay, ang munisipyo, ang probinsya, at ang bansang Pilipinas. Hindi kayo ang siga. Gago kayo. Ang akala nyo kung hinalal ka kayo ng tao. Ang tao ang nagbigay ng power sa inyo. Tapos ngayon, mas powerful pa kayo sa taong bayan. Gago kayo. Hindi nyo naintindihan. Ngayon, binabasa namin ang konstitusyon para lahat ng Pilipino at ng mga tiwaling nasa gobyerno maintindihan nyo ang inyong violation of the law and maintindihan nyo ang inyong karapatan. Yun yung purpose namin. Kasi nga marami sa atin, mga edukado, profesional, hindi nila alam. Even the lawyers, at tinitingnan nila paano i-depensa ang mga kliyente nila. Pero yung karapatan ng bawat Pilipino, hindi nila pinapaliwanag sa taong bayan.